Hello, hello. Good morning, good afternoon, good evening, Philippines to the world. Welcome to my vlog, Mami Ukay Ganda. Ayan. Sa aking pagbabalik ng pag-upload ng video. Ayan, kasi medyo matagal na rin akong hindi gaanong nag-a-upload gawa ng hindi maganda ang aking internet connection. Kasi yung aking pocket wifi is nagloko. Ayan, kaya yun, umpisa na naman ako muli ng pag-upload. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo na sumusubaybay sa akin at sumusuporta. At kahit hindi ako gaanong nag-a-upload, nakikita ko pa rin na nandyan pa rin kayo nakasupport sa akin. Kaya maraming maraming salamat po. Ang aking video for today is gagawa ako ng pickles na pipino. Ayan. Aking maghiwa na muna ng pipino at para hindi tayo mahirapan na pagtanggal ng buto na hindi na natin kutkutin, hindi na kailangan kutkutin. Ganyan ang ginagawa ko. Hiniwa ko ng pahaba, tapos hiwa sa gilid, ikot, hiwa sa gilid, ikot, hiwa sa gilid at sa gilid. Ang hinuhulog ko sa lababo, yun na ang buto. Kaya kailangan maghanap tayo ng paraan na hindi gaanong mahirap ang tanggal ng buto. Ayan, ikot, 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 naiwan ang gitna, yun ang buto, hulog sa lababo. Ayan, yan. Kasi pag naggawa kasi ako ng pickles nung isang nakaraang linggo, hindi na umabot ng isang linggo. Kaya yung nakakain sabi gawa ako uli. Kaya yan, pangatlong gawa ko na yan sa pipino na sa pickles pipino. Yan. Madali lang naman gawin yan. Yung paggawa ng pickles, pipino, papaya at radish, pareho lang ang pagproseso niyan. Ayan. Ang maiiwan niyang talaga sa gitna, buto, hulog. Ayan. Tapos hiwain ng kung anong gusto mo ng laki sa hiwa ng paggawa mo ng pipino. Yan, madali lang naman yan. Basta na ihanda mo na ang lahat. Yan. Madali lang. Masarap kasi ang talaga pickles. Kumakain din ako naman ng pickles, pero pag hindi ako ang gumawa, parang iba sa akin. Kaya ayan. Madali lang, o yan. Mahigit 1 kilo yung ginawa ko. 4 na malalaking pipino. Kaya medyo puno yung Pyrex na kaldero. Yan. Kasi sadyang dyan ko nilagay sa Pyrex na kaldero kasi dyan ko ibubuhos mamaya yung niluluto ko na cane, cane vinegar with sugar. Yan. Kasi pag sa plastic kasi dumidikit yung amoy ng plastic, kaya sa Pyrex ko nilagay. Ayan. Pinaplastar ko dyan para pag nagtapos na ako magpakulo, ready na siya dyan. Ayan. Dyan ko na lang ilalagay. At pagkatapos ay mag-prepare naman ako sa aking decor, sa aking pickles na pipino. Ayan. At salyan. Pag akong gumawa ng pickles, kailangan pumili ako ng maliliit na atsal kasi hindi ko na hihiwain ng pahaba kundi pabilog, kasi maliliit lang naman para mayroong shape naman ang may form, no, bilog. Yan, kaya ihahanda ko muna ang lahat ng aking gagamitin mamaya kasi para ready na lahat, para naman magkaroon ng color ang aking pickles na pipino. May red kasi ang atsal, tapos may orange kasi ang carrots, at mayroon ding yellow gawa ng loya. Kaya yan. At tinatanggal ko yung mga buto ng atsal kasi naman pag hindi natin tanggalin baka makain, maanghang din yan kahit atsal lang. Pero hindi naman kapareho ng anghang sa talagang siling labuyo.
pero maanghang pa rin. Kaya kailangan tanggalin natin pag ayan. Kasi noong ang pangalawang gawa ko, 3 pipino lang yun. Hindi umabot ng 1 kilo. Nako, madali lang naubos nila, kaya gagawa na lang ako ng pinibago. Ayan. Tanggal-tanggal ng buto. Kalahati lang aking gagamitin sa carrots, yung maliit, yung bandang buntot, kasi yun ang maliit. Yan. Siyempre, babalatan. Alangan naman kung hindi. Babalatan talaga. Alangan naman kung hindi. Kung young carrots lang yan, pwede yan, pangalan yan, kiskisan lang. Yan. Hugasan muna natin bago hiwain. Ganyan talaga. Bago, sabi nila, yung nakakatanda sa akin, sabi nila, pag naghiwa tayo ng gulay, hugasan muna bago hiwa. Kasi pag hiniwa na tapos huhugasan, nawawala daw yung vitamins kasi hiniwa mo na tapos huhugasan mo pa. Kaya kailangan buo pa lang hugasan na natin. Ayan. Ginagawan ko ng yan, design, parang flower, pero kalakalahati lang. Hinati-hati ko pa yan kahit maliit lang yung dulo ng carrots, pero ginawan ko pa ng design. Yan, kailangan ihanda muna lahat bago tayo magpakulo ng cane vinegar with sugar. Yun lang laman ang timpla ng pickles. 2 lang. Cane sugar at cane vinegar. Sorry po, nagkamali po ang tao lang po. Cane vinegar pala. Kahit ang brand. Kahit anong brand gusto nyo sa cane vinegar. Yan. Kasi lumilingon ako dyan kasi mayroong maingay dyan sa aking likuran. Tapos yung TV nilang nanonood, talaga namang akala mo bingi. Malakas ang TV nila. Tapos got talent pa naman sa labas, sa ibang bansa. Sobrang ingay. Yan. Hinihiwaan ko ng maliit para may design. Tapos yung hiniwa ko na nakuha ko na dyan sa hiniwa kong maliit, hindi ko yan tinatapon. Pinuputol ko rin yan. Total, pahaba naman ang paghiwa talaga ng pickles. Kaya yan, walang sayang. Yan. At habang naghihiwa ako ng carrots, kung pwede pa lang, sasayaw ako kasi ang ganda ng tugtog nila. Yung isang contestant na sa Got Talent, modern kasi ang kinakanta. Kaya hindi na lang ako sasayaw, baka mahiwa ko pa yung aking daliri. Nako, pickles with blood na yan. Kaya ayan, serious sa trabaho para hindi masugatan. O di ba? Yan. At habang ako'y naghihiwa pa ng mga ingredients dyan, yan ang aking hinihiwa, binabalatan. At ang luya naman, yan, ang luya naman, para pagkatapos nyan, pupunta na naman tayo sa ibang ingredients para matapos ang ating pipino pickles. Masarap naman talaga yan. Lalo na pag yung ulam mo yung lechon. Nako, ang sarap yan. Partneran ng pickles. O kaya yung adobo. Yan. At pagkatapos nating balatan yan, atin namang huhugasan at hihiwain ng pahaba. Yan. Dahil tapos na ating huhugasan at hihiwain ng pahaba. Yan.
para matapos na. At ating umpisahan para tayo'y para matapos na pagkatapos ng luya. Ayan. Okay. Malapit na akong matapos na maghiwa. At ako'y nagmamadali na dyan. At ngawit na ang aking paa. Ang aking binti. Kasi kanina pa ako nakatayo dyan. Pagkatapos naglinis ng aking pinamalingki. Kasi galing ako sa palengke. Dito sa kabilang bahay kasi ako ang taga-palengke pagdating maglinis sa isda. Kaya medyo matagal-tagal na rin akong nakatayo dyan. Laylay ng aking binti. Ayan, tapos na ako dyan. At ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano ang aking sukat sa aking paggawa ng cane vinegar with sugar. Ayan. 'Di ba? Loya at salat carrots. Ayan. Binilog-bilog ko na yan. Ayan. At yan may design. Okay. Hintayin nyo ang aking sukat ng kailangan kasi 1:1 lang naman. Yan. Kasi ang kailangan talaga niyan is white sugar. Kaso all white sugar sana, kaso hindi ako nakabantay. Yung white sugar ko pala hindi na nagkasya, kaya dinagdagan ko na lang ng brown sugar. Yan. Kung hanggang saan ang aking sugar sa baso na yan, hanggang dyan din ang aking cane vinegar. Yan. Hindi ko yan pupunuin kasi kukunti lang, mahigit 1 kilo lang. Yan, inuuna ko yung paglagay sa sugar yung sa baso para kasi pag inuuna ko yung cane vinegar basa na, didikit ang sugar, kaya ayan. Isunod ko ang cane vinegar. Yan. Kung gaano karami ganina yung sugar, ganun din ang sa suka. Yan. Oops. Dahil hanggang dyan lang yung sugar kasi 1:1. Wala kasing maliit na baso, kaya yan na lang. Yan. At ating ilagay dito sa sugar. Okay. Yan. Ating pakukuluin yan hanggang sa matunaw yung sugar. At kahit tunaw na yung sugar, kailangan ipaseson mo pa para medyo mas sumarap, no, mas masarap ang pagkaluto ng suka at yung sugar. Ayan, malapit nang kumulo yan. Kailangan nating pakukuluin ng todo hanggang talagang tunaw na tunaw yung sugar bago natin ilagay yung atsal, carrots at loya. Ayan, kumulo na siya. Ating tutulungan na madaling matunaw ang sugar. Mamaya maya yan ating hahaluin ng bahagya. Hindi naman yung halong-halo. Yung bang tutulungan lang natin na madaling matunaw yung sugar. Ang asim pa naman ng amoy yan. Yan. Ating pakulo-kuloin muna ng yan o. Yung sugar sa ilalim parang naging latik, kaya ang ating gagawin ay haluin para mas madaling matunaw ang sugar. Ayan.
Malapit nang maubos ang kulay niya. Yan. Oh. Nag-brown kasi yan kasi nga gawa ng nadagdagan ko ng brown sugar, pero pwede naman, pero ang mas maganda kasi dyan yung talagang white sugar lang. Yan, tunaw na pero ate sang ipasison ang ano, yung parang may bula yan, tatanggalin ko yan. Yan, wala pa, kulang pa. Oh, yan na ang kulay. Oh, kulay ano, kulay suka. Ayan, sobrang asim na suka na yan. Hindi tulad ng suka na pangkaraniwang na gamit natin pag nag-adobo. Yan, iba yan. Talaga namang masakit sa ilong ang asim. O, yan. Diyan ko binuhos. Hindi ko na nakita yung pagbuhos kanina sa galing doon sa ano, galing doon sa gas stove, sa gas stove kasi walang humawak sa cellphone, dalawang kamay ang hawak ko sa ano, baka mapasok pa ako. Ayan, naging heart shape ang atsal. Yan, yan. Pagkagaling sa kulo, agad ibuhos nyo na dyan sa pipino, tapos